Dalawang salita. Dalawang salita lamang ang nakasulat sa lumang papel, ngunit sapat na yon para wasakin ang buong mundo ni Liana. Certificate of Adoption. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang dokumento. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Parang may isang malaking kamay na biglang dumurog sa kanyang dibdib, pinipiga ang lahat ng hangin, at iniiwan siyang hindi makahinga. Isang kasinungalingan. Ang 21 taon ng kanyang buhay ay isang napakagandang kasinungalingan. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang halakhak ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malawak nilang sala. Prinsesa, dahan-dahan naman. Baka madapa ka sa sarili mong kaarawan. Napanguso si Liana habang inaayos ang pagkakatali ng kanyang buhok. Ang emo talaga, kuya. Para namang aakyat ako ng bundok. Maghahanap lang ako ng photo album sa bodega. Kahit na, sabi ni Marco, at sa isang iglap ay nasa tabi na niya ito. Inayos nito ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Ang mga daliri nito ay mainit at magaspang, isang pamilyar na pakiramdam na laging nagpapakalma sa kanya. Ako na ang sasama sayo. Huwag na. Kaya ko na. Tulungan mo na lang si Manang sa pag-aayos ng mga pagkain para sa party mamaya, sabi niya, pilit na itinatago ang kaba na nararamdaman sa tuwing ganito sila kalapit. Tinapik niya ito sa braso at mabilis na tumalikod, hindi na hinintay pa ang sagot nito. Iyon. Yung simpleng alaala na yon ang lalong nagpapabigat sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang pagtawag nito sa kanyang si Prinsesa, ang labis na pag-aalala nito lahat ba yon ay bahagi ng isang malaking pagpapanggap. Ang bodega ay amoy luma. Amoy ng alikabok at mga papel na matagal nang nakatago. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, sa likod ng mga sirang gamit, doon niya nakita ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Hindi ito pamilyar sa kanya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. At sa loob, nakatago sa ilalim ng mga tuyong bulaklak ng sampagita, ay ang papel na hawak niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumabas ng bodega, tila isang multo na gumagalaw sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Napatingin siya sa mga larawang nakasabit sa dingding ng pasilyo. Isang malaking family portrait ang sentro ng lahat, si Dad Ricardo na may ngiti sa mga labi, si Mom Elvira na ubod ng ganda at pagiging sopistikada, si Marco na nakatayo sa likod niya na may maprotektang kamay sa kanyang balikat, at siya isang batang babae na may malapad na ngiti, yakap-yakap ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang larawan, ibang tao na ang nakikita niya. Isang estranghero na may pamilyar na mukha. Sino ako? Sino ba talaga ako? Ang mga tanong ay umuulit sa kanyang isip, bawat isa ay tila isang punyal na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ang bawat I love you ni Mom, ang bawat yakap ni Dad, ang bawat pag-aalaga ni Kuya Marco lahat ba yon ay dahil sa awa? Dahil isa siyang ampon na kinailangang kukupin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang tahimik na pag-agos nito sa kanyang mga pisngi. Napayuko siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang mukha niyang basang-basa na. Liana? Ang boses na yon. Ang boses na kanina lang ay nagdulot sa kanya ng kilig at saya, ngayon ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Marco sa di kalayuan, ang masayang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala nang makita ang itsura niya. Liana? Anong nangyari? Mabilis na tanong nito, ang bawat hakbang papalapit sa kanya ay puno ng pag-aalala. Umiiyak ka ba? Hindi siya makasagot. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Ang tanging nagawa niya ay iangat ang kanyang nanginginig na kamay, ipinakita rito ang papel na sumira sa kanyang pagkatao. Lumapit si Marco at maingat na kinuha ang dokumento mula sa kanyang kamay. Nanatiling nakatingin si Liana sa mukha nito, pinapanood ang bawat pagbabago ng ekspresyon nito. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang binabasa ang mga salita. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito sa pagkabigla. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na lalong nagpaguho sa kanya, awa. Ang kanyang Kuya Marco, ang lalaking palihim niyang minamahal, ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basag na bagay na kailangang pulutin at ayusin. Liana ni. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig nito na parang isang bulong, puno ng sakit. Iyon na.
Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Alam niya. Alam nilang lahat. Siya lang ang hindi. Siya lang ang tanga na naniwala sa isang perpektong pamilya na hindi naman pala para sa kanya. Kaya pala, nagsimulang magsalita si Liana, ang bawat salita ay nanginginig. Kaya pala ang bait niyo sakin, kaya pala laging may bagong laruan, bagong damit. Dahil sa awa. Dahil isa lang akong ampon. Hindi, Liana, hindi totoo yan, mabilis na sabi ni Marco, ibinaba ang papel at hahakbang sana para yakapin siya, pero umatras si Liana. Ang paglapit nito ay parang apoy na nakapapaso. Huwag, sigaw niya, ang boses ay basag. Huwag mo akong hawakan. Kasama ka rin ba sa kanila? Kasama ka rin bang naglihim sakin? Nasaktan si Marco sa sinabi niya, kitang-kita iyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na hindi mo alam, mahinang sabi nito. Akala ko sinabi na nila sa'yo noon pa. Liana, wala itong binabago. Walang binabago, tumawa si Liana, isang tawang walang bahid ng saya, puro pait. Marco, buong buhay ko ang nagbago. Ang pamilyang kinilala ko, ang mga magulang ko, sino sila? Sino ang nanay ko? Sino ang tatay ko? Bakit nila ako iniwan? Sunod-sunod na tanong na wala namang sagot si Marco. Ang tanging nagawa nito ay tumitig sa kanya, ang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Sa wakas, isinara nito ang distansya sa pagitan nila at hinawakan siya sa mga braso, marahan pero may diin. Tumingin ka sakin, Liana, pakiusap nito. Pamilya pa rin tayo. Magulang mo pa rin sila mom at dad. At ako, kapatid mo pa rin ako. Ang salitang kapatid ay tumusok sa kanyang puso na parang patalim. Kapatid. Iyon lang ang tingin sa kanya ni Marco, at ngayon, mas malinaw pa sa sikat ng araw na iyon lang talaga ang dapat. Dahil sa mata ng lahat, isa lang siyang dayuhan. Isang ampon. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa una ay nanigas ang katawan ni Liana, pero ang init ng katawan ni Marco at ang pamilyar na amoy nito ay unti-unting nagpatumba sa kanyang mga pader. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon humagulgol ng walang tigil, inilalabas ang lahat ng sakit, lahat ng pagkalito, lahat ng pakiramdam na siya ay pinagtaksilan. Anong kaguluhan ito? Isang boses ang pumunit sa kanilang sandali. Isang boses na malamig, matigas at puno ng otoridad. Sabay silang napabitaw ni Marco sa isa't isa at lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Donna Elvira de Villa. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mamahaling damit ay walang gusot, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay matalim, naglalakbay mula sa namumugto niyang mga mata, papunta sa nag-aalalang mukha ni Marco, at sa huli ay tumuon sa kapirasong papel na nakakalat sa sahig. Nakita ni Liana ang bahagyang paninigas ng kanyang inainahan. Ang perpektong maskara nito ay nagkaroon ng maliit na lamat. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Kahit ang paghinga niya ay tila napakalakas na ingay. Dahan-dahang naglakad si Donna Elvira palapit sa kanila, ang bawat yabag ng takong nito sa marmol na sahig ay tila isang hatol. Huminto ito sa kanilang harapan, ang tingin ay nakapako sa kanya, malamig na parang yelo. Saan mo nakuha yan? Tanong nito. Ang boses ay hindi pa sigaw, pero sapat na ang lamig nito para palamigin ang buong silid at kilabutan ang buong pagkatao ni Liana. Naramdaman ni Marco na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanong ng kanyang ina ay hindi pa sigaw, ngunit ang bigat at lamig nito ay pumuno sa bawat sulok ng malawak na silid. Napatingin siya kay Liana, na nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, pero ang sakit ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang mga mata. Mom, ni. Si Marco ang unang nagsalita, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Nagulat lang si Liana. Hayaan niyo na po muna kaming mag-usap. Ngunit ang mga mata ni Donna Elvira ay hindi lumipat mula kay Liana. Para bang si Marco ay hangin lamang na nagsasalita. Tinanong kita, Liana, ulit nito, mas may diin ngayon. Saan mo nakuha yan? Nakita ni Marco kung paano napalunok si Liana. Ang tapang na sandaling namuo sa dalaga kanina ay unti-unting gumuho sa ilalim ng matalim na titig ng kanilang ina. Sa bodega po. Mom, nauutal na sagot ni Liana. Isang matagal na katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango si Donna Elvira, na para bang kinukumpirma ang isang bagay sa kanyang isipan. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero lumapit ito kay Liana at marahang hinawakan ang braso ng dalaga.
Hindi iyon isang hawak ng pag-unawa. Iyon ay isang hawak ng pag-aari, isang utos. Halika. Mag-usap tayo sa library, sabi nito, at nagsimula na itong hilahin si Liana palayo. Mom, sandali, protesta ni Marco. Ngunit isang tingin lang mula kay Donna Elvira ang nagpatigil sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang makialam, Marco. At ganoon na lamang, pinanood niyang mawala sa paningin ang kanyang ina, at ang babaeng pinangakuan niyang proprotektahan, papasok sa silid-aklatan kung saan lahat ng mahahalagang usapan ng pamilya ay nangyayari. Sumara ang malaking pinto na gawa sa Nara, at ang tunog nito ay tila isang paghahatol. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, kasama ang kapirasong papel na nakakalat pa rin sa sahig. Pinulot niya ito. Certificate of Adoption. Ang mga salitang ito ang sumira sa mundo ni Liana. At sa isang paraan, pati na rin ang sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng library. Itinukod niya ang kanyang tainga, sapat lang para may marinig. Sa una, mahina lang. Pero habang tumatagal, lumalakas ang boses ng kanyang ina. Hindi ito sumisigaw, pero bawat salita ay matalas, tumatagos. Utang na loob, Liana. Binigay namin sa iyo ang lahat. Narinig niyang sabi ni Donna Elvira. Isang magandang buhay. Isang pangalan. Ano pa ba ang hinahanap mo? Isang iskandalo? Walang sagot mula kay Liana. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mahihinang paghikbi. Dumudurog iyon sa puso ni Marco. Nagsikuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sipain ang pinto, pumasok sa loob, at ilayo si Liana mula sa lahat ng ito. Hindi mo naiintindihan ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Ang paghahanap mo sa nakaraan ay magdudulot lang ng gulo. Makontento ka na sa kung anong mayroon ka. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Mabilis na umatras si Marco. Lumabas si Liana, ang mukha ay blanko, ang mga mata ay mapupula at wala ng buhay. Nagkatinginan sila, ngunit parang hindi siya nakikita nito. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad, paakyat ng hagdan patungo sa kanyang silid. Naiwan si Donna Elvira sa may pintuan, ang mukha ay kalmado na ulit, na para bang walang nangyari. Mom, anong ginawa niyo? Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Ang boses niya ay may bahid ng galit. Bakit niyo siya sinasaktan ng ganito? Tumingin sa kanya si Donna Elvira, ang mga mata ay nanliliit. Marco, ginagawa ko lang kung ano ang tama. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Sa paanong paraan, Mom? Sa pagsasabi sa kanya na dapat siyang magkaroon ng utang na loob. Karapatan niyang malaman ang totoo. May mga katotohanan na hindi na dapat hinuhukay pa, malamig na sagot ng kanyang ina. Humakbang ito palapit sa kanya, ang tingin ay seryoso. Hindi mo naintindihan, Marco. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. Para sa kapakanan ng lahat. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Huwag ka nang makialam dito. Hayaan mo na si Liana. Hayaan mo akong ayusin ito. Ang mga salitang iyon, mas mabuting manatiling nakabaon sa limot, ay tumatak sa isip ni Marco. Parang may mas malalim pa itong kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging ampon ni Liana. May iba pa. May tinatago ang kanyang ina. Pero sa ngayon, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay si Liana. Tumango lang si Marco, isang pagsang-ayon na alam niyang hindi niya tutuparin. Hinintay niyang bumalik sa sala ang kanyang ina bago siya dahan-dahang umakyat sa hagdan. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Liana. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Liana? Papsukin mo ako. Please. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang pag-unlock ng pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang silid ay madilim. Nakaupo si Liana sa sahig, sa tabi ng kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang itsura niya ay mas masahol pa kaysa kanina. Tila naubos na ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Naupo si Marco sa sahig sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinayaan niya lang ang katahimikan na mamagitan sa kanila. Alam niyang walang salita ang makapag-aalis ng sakit na nararamdaman nito. Sabi niya dapat daw akong magpasalamat, bulong ni Liana, ang boses ay paos. Na kung hindi dahil sa kanila, baka nasa lansangan ako ngayon. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi ka dapat makinig sa kanya. Mahal ka namin, Liana. Mahal ka ni Dad. Mahal kita.
Tumingin sa kanya si Liana, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Talaga? O baka obligasyon lang ang lahat? Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Hinawakan niya ang kamay nito, mahigpit. Hindi obligasyon ang nararamdaman ko para sa iyo, Liana. At hindi ko hahayaan na maramdaman mo yan. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, ibinubuhos ang lahat ng sinseridad na kaya niyang ipakita. Hindi kita pababayaan. Hahanapin natin sila magkasama. Isang butil ng luha na naman ang pumatak mula sa mata ni Liana, pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Tila isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa madilim niyang mundo. Tumango siya ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa gitna ng madilim na silid, naramdaman ni Marco na tama ang kanyang desisyon. Handa niyang suwayin ang kanyang ina, handa niyang harapin ang anumang lihim para lang kay Liana. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Liana na nasa ibabaw ng kama. Pareho silang napatingin dito. Nanginginig na inabot ito ni Liana. Isang text message mula sa isang unknown number. Binasa niya ito ng malakas, ang boses ay halos pabulong. Kung hinahanap mo ang nanay mo, pumunta ka sa Tondo. Hanapin mo si Aling Belen. Nagkatinginan sila ni Marco, ang mga salita ay tila nakalutang sa hangin sa pagitan nila. Para kay Marco, ang mensahe ay isang babala. Isang panganib. Paano nalaman ng kung sino man ito ang pinakamatinding lihim na gumugulo ngayon sa buhay ni Liana? Ngunit para kay Liana, ibang-iba ang dating ng mga salitang iyon. Kitang-kita ni Marco kung paano nagbago ang anyo ng dalaga. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng pananabik. Ang mga matang kanina lang ay wala ng buhay ay biglang nagkaroon ng ningning, isang desperadong ningning. Tondo eh. Bulong ni Liana na para bang sinasaulo ang pangalan ng lugar. Aling Belen. Tumingin siya kay Marco, at sa unang pagkakataon mula nang matuklasan niya ang katotohanan, nakita ni Marco ang determinasyon sa kanyang mukha. Kuya, ito na siguro yon. Ito na yung sagot. Mabilis na umiling si Marco, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Liana, teka lang. Mag-isip muna tayo. Sino ang nag-text niyan? Paano niya nalaman ang sitwasyon mo? Pwedeng patibong to. Anong patibong? Halos pasigaw na tanong ni Liana, tumatayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang enerhiya ay biglang bumalik sa kanyang katawan, dala ng bigla ang pag-asa. Sino naman ang gagawa niyan? At bakit? Marco, nararamdaman ko. Kailangan kong puntahan to, kailangan kong malaman kung siya na nga kung siya na ang nanay ko. Ang sakit sa huling mga salita niya ay tumama kay Marco ng husto. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang pagpipigil na muling maiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan, kundi luha ng matinding pagnanais na makahanap ng kasagutan. Naalala ni Marco ang malamig na boses ng kanyang ina. Huwag ka nang makialam dito. Naalala niya ang sarili niyang pangako. Hahanapin natin sila magkasama. Dalawang landas ang nasa harap niya, ang sundin ang kanyang ina at protektahan ang pamilya mula sa iskandalong kinatatakutan nito, o ang tuparin ang kanyang pangako at protektahan si Liana mula sa sakit ng hindi pag-alam. Para sa kanya, hindi na ito isang pagpipilian. Tumingin siya sa mga mata ni Liana, mga matang nagmamakaawa, naghahanap ng kakampi. Ang duwag na bahagi niya ay gustong sabihin na huwag na lang, na mas ligtas sila sa loob ng Villa Esmeralda. Ngunit ang pusong nagmamahal kay Liana, higit pa sa isang kapatid, ay hindi kayang gawin yon. Ang sirain ng bagong pag-asa ni Liana ngayon, ay mas malupit pa kaysa sa anumang panganib na naghihintay sa kanila sa Tondo. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob. Okay, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng desisyon. Pupunta tayo. Isang halatang paggaan ang gumuhit sa mukha ni Liana. Talaga? Sabi ni Marco, tumatayo na rin at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Pinilit niyang maging seryoso ang kanyang tingin. Pero sa isang kondisyon. Sasama ako. Hindi kita hahayaang pumunta doon ng mag-isa. At gagawin natin to ng palihim. Tumango si Liana, ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Salamat, kuya. Bukas ng umaga, pagpapatuloy ni Marco, ang isip ay gumagawa na ng plano. Maaga tayong aalis bago pa magising sina Mom at Dad. Walang dapat makaalam. Lalo na si Mom. Sa dilim ng silid, sa gitna ng isang mundong gumuho, isang alyansa ang nabuo.
Isang lihim na paglalakbay ang napagkasunduan. Ang unang pagbabawal ng kanilang ina ay opisyal ng susuwayin. Hindi na nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa tondo, kung kasagutan ba o mas matindi pang kasinungalingan. Ang tanging sigurado si Marco ay ito, kahit anong mangyari, hindi niya iiwan si Liana. Magkasama nilang haharapin ang lahat. Walang tulog si Liana. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya ng imahe ng isang babaeng walang mukha, isang pangalang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip, Belen. Ang pag-asa ay isang lagnat na kumakalat sa kanyang buong sistema, pinapanatili siyang gising, nanginginig sa pananabik at takot. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang Villa Esmeralda ay nababalot pa sa katahimikan, dahan-dahan na siyang lumabas ng kanyang kwarto. Nakabihis na siya, simpleng pantalon at blusa, ang pinakasimpleng damit na nahanap niya sa kanyang walk-in closet na punong-puno ng mga designer na damit. Kahit ganito, alam niyang mukha pa rin siyang dayuhan sa lugar na kanilang pupuntahan. Naghihintay na sa kanya si Marco sa ibaba ng hagdan, ang susi ng kotse ay nasa kamay. Isang tingin lang sa mga mata nito ay sapat na para malaman ni Liana na pareho sila ng nararamdaman, isang halo ng kaba at determinasyon. Walang nagsalita. Ang bawat kilos nila ay maingat at tahimik, na parang mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Sa loob ng mamahaling SUV ni Marco, ang lamig ng aircon ay tila kabaligtaran ng init ng kaba sa dibdib ni Liana. Napahigpit ang kapit niya sa seatbelt. Ang bawat liko ng sasakyan ay tila naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Habang papalayo sila sa pamilyar na mga kalye ng kanilang subdibisyon, unti-unting nag-iba ang tanawin sa labas ng bintana. Ang sementadong kalsada ay napalitan ng baku-bakong lupa. Ang mga mansyon ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at lumang kahoy. Ang hangin, kahit sa loob ng sasakyan, ay tila bumibigat, may dalang amoy na hindi pamilyar sa kanya, amoy ng basura, ng nilulutong pagkain mula sa mga karinderya, at ng alat mula sa di kalayuang dagat. Ito ang mundo na posibleng pinanggalingan niya. Ang kaalamang iyon ay sabay na nagbigay sa kanya ng pag-asa at takot. Huminto ang sasakyan ni Marco sa dulo ng isang makipot na eskinita. Hanggang dito na lang tayo, sabi nito, ang boses ay seryoso. Delikado kung ipapasok ko pa ang sasakyan. Tumango si Liana, ang lalamunan ay tuyo. Pagbukas niya ng pinto, isang bugso ng init at ingay ang sumalubong sa kanya. Ang hiyawan ng mga naglalarong bata, ang malakas na tugtog mula sa isang karaoke machine, kahit umaga pa lang, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang ugong ng mga dumadaang tricycle, ang lahat ng tunog ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang tainga. At ang mga tingin. Naramdaman niya agad ang mga tingin. Ang mga tao ay napapahinto sa kanilang ginagawa para titigan siya mula ulo hanggang paa. Tinitigan ang kanyang makinis na balat, ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay natatapakan na ang putik, ang kanyang damit na kahit simple ay sumisigaw pa rin ng karangyaan. Naramdaman niya na para siyang isang isda na inilagay sa maling aquarium. Bigla siyang nahiya, bigla siyang natakot. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang likod, isang marahan ngunit maprotektang pag-alalay. Dito ka lang sa tabi ko, bulong nito. Ang presensya ni Marco ang naging kalasag niya laban sa daan-daang matang nakatutok sa kanya. Nagsimula silang maglakad papasok sa eskinita, si Marco ang nauuna. Excuse me po, ma'am, magalang na tanong ni Marco sa isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. May kilala po ba kayong Aling Belen dito? Tinitigan sila ng matanda, nagsusuri. Belen? Maraming Belen dito. Anong apelyido? Nagkatinginan sila ni Liana. Hindi nila alam. Matagal na po siyang nakatira dito. Medyo may edad na po, sabi ni Marco. Bakit niyo hinahanap? Tanong ng isa namang lalaking nakatambay, ang tingin ay nasa relos ni Marco. Naramdaman ni Liana ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang braso. May ipapasabi lang po, maikling sagot ni Marco, at hinila na siya palayo. Ilang tao pa ang kanilang pinagtanungan. Ang iba'y walang alam, ang iba'y nagdududa. Ang pag-asa ni Liana ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. Paano kung maling impormasyon ang natanggap niya? Paano kung isa lang itong masamang biro? Hanggang sa isang batang babae na may dalang maliit na timba ng tubig ang lumapit sa kanila. Si Aling Belen po ba na mananahi? Yung laging malungkot. Isang kislap ng pag-asa. Ineng! Saan namin siya mahahanap? Halos sabay nilang sabi ni Marco.
Itinuro ng bata ang isang maliit na bahay sa dulo ng looban, halos natatabunan na ng mga katabing barong-barong. Doon po. Pero wag po kayong maingay, baka natutulog pa. Nagpasalamat sila at nag-abot ng kaunting pera sa bata. Habang papalapit sila sa bahay, bumibigat ang bawat hakbang ni Liana. Ito na. Ang pinto sa harap niya ay maaaring ang pinto patungo sa lahat ng kasagutan. Ang bahay ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. May mga butas ang dingding at ang bubong ay may kalawang na. Isang malaking sampayan na may ilang kupas na damit ang nakaharang sa bintana. Ang puso ni Liana ay dumudurog. Ito ba ang buhay na iniwan niya? Huminga siya ng malalim, kinalma ang nanginginig na dibdib. Si Marco ang kumatok sa pinto. Tao po. Walang sumasagot. Kumatok ulit si Marco, mas malakas ngayon. Tao po. Ilang sandali pa, narinig nila ang tunog ng paggalaw sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang sumilip. Mukha itong nasa mga huling bahagi na ng kanyang 40s, ngunit ang mga guhit sa kanyang mukha at ang kapaguran sa kanyang mga mata ay nagpapatanda sa kanya. Ang buhok niya ay may mga puti na nakatali lang ng basta-basta. Manipis ang kanyang pangangatawan at ang suot niyang duster ay kupas na. Ang mga mata ng babae ay nanlaki sa gulat nang makita sila, lalo na si Liana. At sa ilalim niyon ay takot. Isang matinding takot na tila nakita nito ang isang multo mula sa nakaraan. Mabilis na naglakbay ang tingin nito mula sa kanya papunta kay Marco at pabalik ulit. Hindi na napigilan ni Liana ang sarili. Humakbang siya palapit, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang lahat ng inensayo niyang sasabihin ay nawala. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang nanginginig na tanong, halos isang pakiusap. Kayo po ba si Aling Belen? Nakita niya ang paglunok ng babae. Ang mga kamay nito na nakahawak sa pinto ay nagsikuyom. Tumango si Liana, hinahayaan ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ako po si Liana. Hinahanap ko po ang tunay kong ina. Ang pag-amin na iyon ay tila isang bomba na sumabog sa pagitan nila. Ang mukha ng babae ay namutla. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng purong pagkataranta. Umiling ito ng mabilis, ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid, na para bang may hinahanap na daan para makatakas. Hindi, nauutal na sabi nito. Nagkakamali ka ng bahay. Hindi ako ang hinahanap mo. Pero sinabi ko ng hindi, biglang sigaw nito, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Hindi kita kilala. Umalis na kayo. At bago pa man makasagot si Liana o si Marco, malakas nitong isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw sa buong eskinita, kasing lakas ng pagsabog sa loob ng puso ni Liana. Naiwan siyang nakatayo roon, nakatitig sa marupok na pintong kahoy, hindi makapaniwala. Ang pag-asang nagdala sa kanya rito, ang lagnat ng pananabik na pumigil sa kanyang pagtulog, lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang natira ay isang nakakabinging katahimikan at isang malamig na pakiramdam ng pagiging tinanggihan. Hindi lang siya basta tinanggihan. Itinakwil siya. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang ingay ng tondo na kanina lang ay nakakairita ay tila biglang humina, naging isang malayong ugong na lang. Ang mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanila ay nanlabo. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng takot sa mga mata ng babae, ang babaeng posibleng ina niya. Bakit? Bakit ito natakot? Bakit ito tumanggi? Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagtuklas niya ng katotohanan. Dahil ang papel na nakita niya ay isang piraso lang ng kasinungalingan. Pero ang pagsara ng pinto sa kanyang mukha ay isang personal na pagbasura sa kanyang buong pagkatao. Liana. Narinig niya ang boses ni Marco, malambot at puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ulit ang kamay nito sa kanyang likod, isang matatag na presensya sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Hindi niya ako kilala, bulong ni Liana, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Hindi niya magawang lumingon kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pinto, umaasa pa rin na baka bigla itong bumukas ulit, na baka nagkamali lang siya ng dinig, na baka isa lang itong masamang panaginip. Baka hindi talaga siya, Liana, sabi ni Marco, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Maraming Belen dito, di ba? Baka nagkamali lang tayo ng napuntahan. Pero alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Ang reaksyon ng babae, ang takot nito, ay hindi reaksyon ng isang taong napagkamalan lang.
Iyon ay reaksyon ng isang taong may itinatagong malaking sikreto. Umalis na tayo dito, sabi ni Marco, ang boses ay may diin. Naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay lumalakas. Ang kanilang presensya doon ay nagiging isang espektakulo. Hinayaan ni Liana na akayin siya ni Marco palayo sa bahay na yon. Ang bawat hakbang pabalik sa eskinita ay parang isang milya ang layo. Ang mga paa niya ay mabigat, ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod. Ang lakas na nakuha niya mula sa pag-asa ay parang hangin na biglang nawala sa isang lobo. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Tumulo ito ng walang tunog, humahalo sa alikabok at pawis sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang pagkalito. Lahat ay nag-uunahan sa kanyang dibdib, naghahanap ng labasan. Nang makarating sila sa sasakyan, pinagbuksan siya ng pinto ni Marco. Pumasok siya sa loob at doon, sa lamig at katahimikan ng sasakyan, sa wakas ay bumigay siya. Humagulgol siya ng malakas, ang mga tunog na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala na. Ang bawat hikbi ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang sigaw ng isang batang naghahanap ng ina, ngunit sinalubong lamang ng nakasarang pinto. Durog. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ni Marco ang estado ni Liana habang nagmamaneho siya palayo sa tondo. Ang bawat hikbi nito ay parang isang suntok sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahang protektahan ito mula sa sakit. Ang babaeng lumaki sa kanyang tabi, ang prinsesa ng kanilang tahanan, ay ngayoy nakayuko sa upuan, basag at nawawasak. At wala siyang magawa kundi ang hawakan ng mahigpit ang manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumilitaw dahil sa pinipigil na galit. Galit. Galit sa babaeng nagsara ng pinto. Galit sa kung sinuman ang nagpadala ng text message na yon. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Hindi niya kayang ihatid si Liana pabalik sa Villa Esmeralda ng ganito. Ang kanilang bahay, na dating simbolo ng kaligtasan, ay isa na ring haula na puno ng mga lihim at masasakit na salita. Ang pag-uwi ay parang pagsuko. Kaya't imbes na lumiko pa kanan pabalik sa kanilang subdibisyon, kumaliwa siya, tinahak ang daan patungo sa baybayin. Kailangan nila ng hangin. Kailangan nila ng espasyo. Kailangan ni Liana ng isang lugar kung saan ang mga pader ay hindi tila guguho sa kanya. Ipinark niya ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa buhangin. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila, isang napakagandang tanawin na hindi angkop sa bigat na nararamdaman nilang dalawa. Pinatay niya ang makina. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lang silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Liana, na unti-unti nang humihina at nagiging mga hikbi na lang. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat, naghihintay. Siguro tama lang, sa wakas ay bulong ni Liana, ang boses ay paos at basag. Siguro may dahilan kung bakit nila ako iniwan. Siguro hindi ako isang taong dapat alagaan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco na parang lason. Mabilis siyang lumingon dito. Huwag na huwag mong sasabihin yan, Liana. Umiling si Liana, hindi tumitingin sa kanya. Pero totoo, di ba? Kahit ang sarili kong ina, hindi ako kayang harapin. Anong klaseng tao ako? Hindi na nakatiis si Marco. Kinalas niya ang kanyang seatbelt at lumapit dito. Marahan niyang hinawakan ang baba nito at itinaas ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang mga luha sa pisngi nito, ang bawat pagdampi ay magaan, na para bang natatakot siyang baka mabasag ito. Makinig ka sakin, sabi niya, ang boses ay malumanay ngunit may diin. Ang halaga mo ay hindi nakikita sa dugo na nananalaytay sa'yo. Hindi yan nakadepende sa kung sino ang nagluwal sa'yo sa mundong ito. Ang halaga mo, Liana, nasa kung sino ka. Hinawakan niya ang kamay nito, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ikaw ang pinakamabait na taong kilala ko. Ang pinakamatapang. Kahit nasasaktan ka na, nandito ka pa rin, lumalaban. Huwag mong hahayaan ang isang babaeng hindi mo pa nga lubusang kilala na sirain ang pagtingin mo sa sarili mo. Tinitigan lang siya ni Liana, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang mga salita ni Marco ay tila isang balsamo sa mga sariwang sugat nito.
Sa mga mata nito, nakita ni Marco ang pagkalito, ang pasasalamat, at isang bagay pa, isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na rin niyang nararamdaman. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiliit. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila kumakapal. Ang tunog ng mga alon sa labas ay nawala, napalitan ng malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang linya sa pagitan ng pagiging magkapatid at ng kung ano paman ay unti-unti nang nabubura. Matagal na niyang itinatago ito, itinatanggi sa sarili. Ngunit ngayon, sa kahinaan ni Liana, sa desperasyon niyang pag-aanin ang loob nito, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Hindi na niya nakikita ang kapatid niya. Ang nakikita niya ay si Liana. Ang babaeng nagpapatigil ng kanyang mundo sa isang ngiti. Ang babaeng dahilan kung bakit wala siyang magustuhang iba. Ang babaeng mahal niya. Mahal kita, Liana, bulong niya, ang mga salita ay kumawala mula sa kanyang bibig bago pa man niya mapigilan. Hindi ito isang desisyon. Isa itong pag-amin, isang katotohanang hindi na kayang itago. At para hindi na magkaroon ng pagdududa, idinugtong niya ang mga salitang babago sa lahat. Higit pa sa kapatid. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Liana. Ngunit hindi ito gulat ng pagtutol. Ito ay gulat ng pagkilala. Na para bang isang lihim na pareho nilang itinatago ay sa wakas ay nasabi na ng malakas. Si Liana, sa gitna ng kanyang kalungkutan at paghahanap ng pagmamahal, ay hindi umatras. Sa halip, siya ang nagpatuloy, isinara ang huling pulgada ng espasyo sa pagitan nila. At naglapat ang kanilang mga labi. Ang halik ay malambot sa simula, maalat dahil sa mga luha ni Liana. Ngunit habang tumatagal, lumalalim ito, nagiging desperado, puno ng mga emosyon na matagal nang kinikimkim. Para kay Marco, ito ang langit at impyerno na pinagsama. Ang tamis ng katuparan ng isang matagal ng pangarap at ang pait ng pagkakasala. Ang bawat paggalaw ay nagsasabing ikaw ang gusto ko, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng mali ito. Hinawakan niya ang batok nito, habang ang mga kamay ni Liana ay umakyat sa kanyang mga balikat. Kumakapit na para bang siya ang tanging bagay na pumipigil dito sa pagkalunod. Sa sandaling iyon, hindi sila ang magkapatid na De Villa. Sila lang si Marco at si Liana, dalawang taong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang bigat ng kanilang ginawa ay unti-unting lumalatag sa kanilang harapan. Ano na sila ngayon? Ano na ang susunod? Crying. Crying. Ang nakakabinging tunog ng cellphone ni Marco ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napapitlag na para bang nahuli sa akto. Kinuha ni Marco ang telepono mula sa kanyang bulsa, ang puso niya ay biglang bumilis sa kaba. Nang makita niya ang pangalan sa screen, tila nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Mom. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, Mom. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na kasing lamig ng yelo ang sumagot, walang bahid ng anumang emosyon. Marco, umuwi ka. Ngayon din ni. Isang utos, hindi pakiusap. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng kanyang pawis sa likod. Mom, pauwi na rin po kami. Medyo na traffic lang. Isang mahinang kasinungalingan, ngunit iyon lang ang naisip niya. Huwag mo akong gawing tanga, Marco, ang sagot sa kabilang linya ay mas matalas, mas mapanganib. Bawat salita ay tila isang babala. Alam ko kung nasaan kayo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Napatingin siya sa paligid, sa tahimik na dalampasigan, na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano? Paano nalaman ng kanyang ina? Umuwi na kayo, pag-uulit ni Donna Elvira, bago nito patayin ang tawag. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Ibinaling ni Marco ang kanyang tingin kay Liana. Ang kulay sa mukha nito ay nawala, napalitan ang takot na sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Ang init ng kanilang halik ay biglang naglaho, napalitan ng lamig ng katotohanan. Ang kanilang lihim na sandali ay hindi pala lihim. Ang kanilang pagtakas ay hindi pala tunay na pagtakas. Ang mga kasinungalingan ng kanilang mga puso ay nabunyag na. At ngayon, kailangan nilang umuwi para harapin ang hatol. Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Liana sa buong buhay niya.
Ang bawat metro na inilalapit nila sa kanilang bahay ay tila isang hakbang palapit sa bitayan. Ang init ng halik ni Marco kanina sa dalampasigan, isang saglit na kanlungan, isang mapanganib na pag-amin, ay napalitan na ng nanunuot na lamig ng takot. Alam niya. Paano niya nalaman? Ang tanong ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liana. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga naglalahong bituin. Hindi niya magawang tignan si Marco. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita, ang tamis ng kasalanan, ang pait ng pagkakahuli. Nang sa wakas ay bumukas ang malaking gate ng kanilang subdibisyon, naramdaman ni Liana na parang isinasara rin ang pinto ng isang hawla. Ang kanyang tahanan. Ang lugar na dapat ay kanyang santuwaryo ay isa na ngayong korte kung saan siya ang nasasakdal. Pagpasok pa lang nila sa pinto, alam na niyang naghihintay ito. Nakaupo si Donna Elvira sa paborito nitong silya sa gitna ng malawak na sala. Nakadekwatro ito, ang postura ay perpekto, ang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Ngunit alam ni Liana na sa ilalim ng kalmadong anyo na iyon ay isang bagyo na nag-aabang. Ang mga ilaw sa sala ay bukas lahat, na para bang gusto nitong makita ang bawat hibla ng takot at pagkakasala sa kanilang mga mukha. Good evening, bati nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Mom, si Marco ang nagsalita, lumapit ito sa tabi ni Liana, isang kilos ng proteksyon na pareho nilang alam ay walang silbi laban sa babaeng nasa harap nila. Hindi sila pinansin ni Donna Elvira. Dahan-dahan itong uminom mula sa tasa ng tsaa na nasa tabi nito bago ito muling nagsalita. Saan kayo galing? Isang simpleng tanong, ngunit ang bigat ay sapat na para yumuko si Liana. Mom, nag-usap lang kami. Simula ni Marco. Nag-usap, putol ni Donna Elvira, at sa wakas ay tumingin ito sa kanila. Ang mga mata nito ay matalas. Sa tondo ba kayo nag-usap? O sa dalampasigan? Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang alon na bumuhos sa kanya. Alam na niya. Alam niya ang lahat. Mom, ako ang nagpumilit, mabilis na sabi ni Liana, sinusubukang ilayo ang sisi kay Marco. Kasalanan ko po. Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Donna Elvira. Kasalanan? Liana. Maraming kasalanan ang nangyayari ngayon. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanila, na parang isang leon na papalapit sa kanyang biktima. Huminto ito sa harap mismo ni Liana. Gusto mong malaman ang totoo, hindi ba? Iyan naman ang dahilan kung bakit sinuwain niyo ako. CJ. Ibibigay ko sa iyo ang katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Napaatras si Liana, ngunit hinawakan siya sa braso ni Marco para manatili sa pwesto. Ang babaeng pinuntahan niyo sa tondo, simula ni Donna Elvira, ang boses ay mababa at puno ng hinanakit. Ang babaeng iyon na tinatawag mong ina ay isang hamak na katulong dito sa pamamahay na ito. Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang isang sampal. Katulong. Ang kanyang ina ay isang katulong. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kumpirmasyon, ngunit ang nakita niya lang ay gulat. Nagpatuloy si Donna Elvira, ang bawat salita ay idinisenyo para sumugat. Isang babaeng walang pinag-aralan, isang babaeng galing sa putik. Pero hindi lang iyon. Lumapit pa ito, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. May masama siyang hangarin. Sinubukan niyang sirain ang pamilya natin. Sinubukan niyang akitin ang daddy mo, Liana. Hindi totoo yan, sigaw ni Marco. Tumahimik ka, Marco, sagot ni Donna Elvira, hindi inaalis ang tingin kay Liana. Ang babaeng iyon ay isang ahas. At ikaw, binalik nito ang tingin sa kanya, puno ng pagkasuklam. Ikaw ang bunga ng kanyang kasalanan. Gumuho ang mundo ni Liana. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang mga binti niya ay nanghina. Kung hindi lang sa pagkakahawak ni Marco sa kanya, sigurado siyang bumagsak na siya sa sahig. Isang ahas. Bunga ng kasalanan. Iyon pala ang tingin sa kanya ng babaeng tumayong ina niya sa loob ng 21 taon. Iniligtas kita sa kanya, Liana, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay biglang naging malambing, isang nakakakilabot na pagbabago. Kinupop kita mula sa maruming lugar na yon para bigyan ng disenteng buhay, para bigyan ng pangalan. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At ito ang isusukli mo sa akin. Ang suway nako. Ang halikan ang sarili mong kapatid.
Ang huling tanong ay isang lason na direktang ibinuhos sa kanyang puso. Ang kahihiyan ay napalitan ng sakit. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkalito, may isang bagay na hindi tumutugma. Naalala ni Liana ang mukha ng babae sa tondo. Ang mga matang iyon. Ang takot. Hindi iyon ang mga mata ng isang mangakit. Hindi iyon ang mga mata ng isang ahas. Iyon ang mga mata ng isang taong nasasaktan. Iyon ang mga mata ng isang biktima. Isang maliit na tinig ng pagtutol ang nabuo sa loob niya. Hindi po ako naniniwala, bulong niya. Natigilan si Donna Elvira. Anong sabi mo? Inulit ni Liana, mas malakas ngayon, habang dahan-dahang nag-aangat ng tingin. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Tama na, Mom, sabi ni Marco, humahakbang sa pagitan nilang dalawa. Sinungaling ka. Bakit mo to ginagawa? Dahil kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar, sigaw ni Donna Elvira, ang kalmadong maskara nito ay tuluyan ng nabasag. At dahil kailangan mong maintindihan, Marco, na hinding-hindi kayo pwedeng maging. Biglang bumukas ang pinto ng sala. Isang kasambahay ang pumasok, nanginginig sa takot, halatang ayaw umistorbo, ngunit walang pagpipilian. Ma'am, sir pasensya na po sa abala, nauutal na sabi nito. May tao po kasi sa labas, sa gate. Paalisin mo. Hindi kami tumatanggap ng bisita, utos ni Donna Elvira, ang galit ay malinaw sa kanyang boses. Pero ma'am, mapilit po siya, sabi ng kasambahay. Mula daw po siya sa tondo. Nestor daw po ang pangalan. Hinahanap po si Aling Belen, sabi po niya, nabalitaan niyang dinala niyo raw po dito. Ang pangalang Nestor ay umalingaw sa silid. Napatingin si Liana kay Donna Elvira. Nakita niya ang isang emosyong hindi niya pa nakikita sa mukha nito dati, purong pagkataranta. Isang lalaki mula tondo. Hinahanap si Belen. At naniniwala siyang dinala ito sa Villa Esmeralda. Bakit? Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi nagtutugma. Ang kwento ni Donna Elvira ay biglang nagkaroon ng malaking butas. Isang butas na may pangalang Nestor. Para kay Donna Elvira, ang pagbigkas ng pangalang Nestor sa loob ng kanyang pamamahay ay parang isang pagsabog. Isang pagsabog na nagwasak sa pader na 21 taon niyang mainat na itinayo para pagtakpan ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang buhay. Ang kanyang perpektong kontroladong mundo ay biglang gumuho. Ang mga mata niya ay nanlalaki, ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Nestor. Ang lalaking iyon. Ang matalik na kaibigan ni Belen. Ang saksi. Bakit siya nandito? Isang alon ng alaala ang bumalik sa kanya, kasing linaw ng araw kung kailan ito nangyari. 21 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa parehong sala na ito, pero mas bata pa, mas payat, at ang mga mata ay puno ng apoy ng galit at sakit. Sa harap niya, nakayuko si Belen, ang kanilang bagong katulong, ang tiyan nito ay bahagyang umumbok. At sa tabi nito, ang kanyang asawa, si Ricardo, na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkakanulo. Buntis ka, sabi ni Elvira, hindi isang tanong kundi isang paghahatol. At sa asawa ko pa. Umiiyak lang si Belen, paulit-ulit na umiling. Hindi ko po sinasadya, ma'am. Patawarin niyo po ako Patawad, tumawa si Elvira ng mapait. Hindi maibabalik ng patawad ang kahihiyang idudulot nito sa pamilya ko. Noon, desperado si Elvira. Ilang taon na silang kasal ni Ricardo, pero hindi siya magkaanak. Isang kahihiyan iyon sa kanilang alta sosyedad na bilog. At ngayon, ang katulong pa nila ang magbibigay ng anak sa kanyang asawa. Hindi niya kaya ang iskandalo. Hindi niya kaya ang habag ng mga tao. Kaya gumawa siya ng plano. Isang plano na sa tingin niya ay solusyon sa lahat. Kinagabihan, pinuntahan niya si Belen sa kwarto nito. Nag-aalok siya ng pera. Isang malaking halaga na hindi kailanman mahahawakan ni Belen sa buong buhay nito. Kapalit ng bata. Kapalit ng pananahimik nito habang buhay. Ibigay mo sa akin ang bata, sabi ni Elvira, ang boses ay malamig. Palalabasin kong ampon siya. At ikaw, alis ka. Magpapakalayo-layo ka at hinding-hindi na magpapakita. Kahit kailan. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ni Belen. Ngunit nakita rin niya ang takot at ang kawalan ng pag-asa. Sa huli, sa gitna ng pag-iyak, tumango ito. Isang kasunduan na sinalyuhan ng pera at ng luha. Ang alaala ay naglaho. Bumalik si Donna Elvira sa kasalukuyan.
Ang takot ay bumalot ulit sa kanya. Sabihin mong wala akong kilalang Nestor, mabilis niyang utos sa kasambahay. Sabihin mong nagkakamali siya ng bahay. Paalisin mo siya. Ngunit huli na ang lahat. Anong kaguluhan ito? Bakit kayo nagsisigawan? Ang boses na yon. Ang boses ng kanyang asawa. Pumasok si Don Ricardo sa sala, ang briefcase ay nasa isang kamay, ang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa maghapong trabaho. Ngunit ang pagod na iyon ay agad na napalitan ng pagkalito nang makita niya ang tensyon sa silid, si Liana na umiiyak, si Marco na galit, at siya, na halatang natataranta. Ricardo'y. Bulong niya. Bago pa man makapagpaliwanag si Donna Elvira, muling nagsalita ang kasambahay, nanginginig sa takot. Sir, pasensya na po, may naghahanap po kasi kay Aling Belen. Isang lalaking nagngangalang Nestor. Ang pangalan ay muling umalingaw-ngaw. Napako ang tingin ni Don Ricardo sa kasambahay. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, na parabang nakakita siya ng multo. Nestor, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig, puno ng hindi makapaniwalang takot. Narinig ito ng lahat. Narinig ito ni Marco, na lalong nagpakunot ng noo, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga nangyayari. At narinig ito ni Liana. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ibinaling ni Liana ang kanyang tingin mula sa kanyang inainahan patungo sa lalaking kinilala niyang ama sa buong buhay niya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya pa kailanman nakita. Bakit? Bakit kilala ng kanyang iama ang lalaking hinahanap ng kanyang tunay na ina? Dad, tanong ni Liana, ang boses ay nanginginig. Bakit niyo siya kilala? Ang tanong ni Liana ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Don Ricardo. Natigilan siya. Napatingin siya mula kay Liana, papunta kay Elvira na ngayon ay namumutla na at pabalik ulit kay Liana. Ang mga mata ng kanyang anak, ang kanyang anak na hindi alam ang katotohanan, ay puno ng nag-aakusang tanong. Ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng bumagsak. Ang mga pader na maingat nilang itinayo ay may mga bitak na, at anumang sandali ay guguho na ito ng tuluyan. Nagsikuyom ang mga kamao ni Donna Elvira sa kanyang tagiliran. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang tapusin ito ngayon din. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, ngunit pakiramdam niya ay nasa gilid siya ng isang bangin, pinapanood ang kanyang buong pamilya na unti-unting nahuhulog sa kadiliman. Ang hangin ay mabigat, halos hindi na niya mahinga. Ang tanong ni Liana ay nanatiling nakabitin sa ere, isang sentensya na naghihintay ng hatol. Dad, ulit ni Liana, ang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng desperasyon. Bakit niyo siya kilala? Anong kinalaman niya sa akin? Sagutin niyo ako. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa likod ni Don Ricardo. Napayuko ito, hindi kayang salubungin ang mga mata ng dalaga. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. Ricardo, sabihin mo sa kanya, sigaw ni Marco, hindi na makatiis. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Tama na ang kasinungalingan. Tumahimik ka, Marco, ganting sigaw ni Donna Elvira, ang mga mata nito ay nanlilisik. Ngunit ang galit nito ay hindi na para sa kanila, kundi para sa asawa nitong duwag. Ricardo! Don't you dare! Pero huli na ang lahat. Ang bigat ng 21 taong pagkakasala ay masyado nang mabigat para pasanin ni Don Ricardo. Nag-angat siya ng tingin, ang mukha ay basang-basa sa pawis, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tumingin siya kay Liana. Anak, patawarin mo ako, basag na sabi nito. Si Belen. Si Belen ay naging katrabaho ko noon sa isa sa mga company. At si Nestor, kaibigan niya. Naging malapit kami ni Belen. Ang pag-amin, kahit pira-piraso at pinalambot, ay sumabog sa gitna ng sala na parang isang bomba. Napahawak si Liana sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ang kwento ng kanyang ina ay may bahid ng katotohanan, ngunit binaluktot sa pinakamasamang paraan. Hindi isang ahas ang kanyang ina. Isa itong babaeng nagmahal. Nagkamali. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kanyang ama. Ang lalaking tinitingala niya. Malapit? Yun lang ba yon, Dad? O may nangyari sa inyo? Siya ba ang ina ni Liana? Hindi na nakasagot si Don Ricardo. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatibay na
Isang halakhak. Isang mapait, halos baliw na halakhak ang pumunit sa tensyon. Lahat sila ay napatingin kay Donna Elvira. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nasa kanyang baywang, ang mukha ay nagpapakita ng isang nakakatakot na ngiti. Mahusay, sabi nito, pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang napakagandang palabas. Ang dakilang pag-amin. Pero kulang pa. Kulang pa ang kwento ninyo. Lumakad ito palapit sa gitna na para bang siya ang bida sa isang trahedya. Tumingin ito kay Liana, pagkatapos ay kay Marco, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nawawala. Gusto mong malaman ang buong katotohanan, Liana? Gusto mong malaman kung bakit ganito na lang ang galit ko? Kung bakit hindi kayo pwedeng maging ni Marco? Tama na, Elvira, sigaw ni Don Ricardo, sinusubukang pigilan ang asawa. Ngunit hindi na ito mapipigilan. Ang lason ay kailangan ng ilabas. Dahil hindi mo naintindihan, Liana, sigaw ni Donna Elvira, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Itinuro nito si Don Ricardo. Nagkaroon sila ng relasyon ng katulong na yon. Pero hindi mo alam ang pinakamasakit na parte. Ang mga mata ni Donna Elvira ay tumuon kay Liana, puno ng isang halo ng tagumpay at matinding sakit. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang nakakakilabot na bulong na dinig ng lahat. Hindi si Nestor ang tatay mo. Natigilan si Liana. Natigilan si Marco. Anong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Donna Elvira, inihahanda ang kanyang sarili para sa huling, nakamamatay na suntok. Tumingin siya kay Marco at pagkatapos ay kay Liana. Ang tatay mo, Liana, ang tunay mong ama ay ang lalaking kinilala mong daddy sa buong buhay mo. Ang oras ay tila huminto. Ang tibok ng puso ni Marco ay huminto. Si Ricardo ang ama mo. Walang hangin. Walang tunog. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga salita ay nakalutang, hindi agad kayang iproseso ng utak. Si Ricardo. Ang tatay niya. Ay ama rin ni Liana. Ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin. Si Donna Elvira ay tumingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay, isang tagumpay na nabahiran ng sarili niyang pagkawasak. At dahil anak kita, Marco, hindi. Hindi. Please, hindi. Kapatid mo siya. Ang huling mga salita ay isang punyal na sabay na tumusok sa puso ni na Marco at Liana. Kapatid mo ang lalaking mahal mo. Ang mundo ni Liana ay hindi na gumuho. Ito ay sumabog. Naging abo. Naging wala. Ang halik sa dalampasigan. Ang paghawak ng kamay. Ang bawat pangarap. Ang bawat pag-asa. Lahat ay naging isang karumal-dumal na kasalanan. Isang kasuklam-suklam na pagkakamali. Ang mukha ni Marco ang huling nakita niya. Ang kanyang kuya. Ang kanyang minamahal. Ang kanyang kapatid. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong lagim, isang perpektong salamin ng sarili niyang nararamdaman. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang huling pagkakataon, hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng pinakamatinding takot at pagkasuklam sa kanilang mga sarili. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang mga ilaw sa sala ay nagsimulang umikot. Ang mga boses ay naging isang malayong ugong. Ang dilim ay mabilis na gumapang sa gilid ng kanyang paningin, nilalamon ang lahat. At pagkatapos wala na. Bumagsak si Liana sa sahig, walang malay. 2 linggo. 2 linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang bomba na sumira sa pamilya de Villa. Para kay Liana, ang 2 linggong iyon ay parang isang mahabang, masamang panaginip na pilit niyang ginigisingan. Hindi na siya umuwi sa Villa Esmeralda. Ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong mausoleo ng mga basag na alaala at masasakit na katotohanan. Pansamantala siyang tumuloy sa isang maliit na kondo unit na pag-aari ng isang kaibigan, isang lugar na walang multo ng nakaraan. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. May mga umaga na ayaw niyang bumangon. May mga gabi na hindi siya makatulog, binabagabag ng mga alaala, lalo na ang alaala ng isang halik sa dalampasigan. Ang halik na yon, na dati isang lihim na kayamanan, ay isa na ngayong nakasusunog na marka ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng sakit, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang harapin ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Ang una niyang ginawa ay bumalik sa tondo. Mag-isa. Nang buksan ni Aling Belen ang pinto,
ang takot ay naroon pa rin sa mga mata nito, ngunit napalitan na ito ng pag-aalala at matinding kalungkutan. Sa likod nito, nakatayo si Mang Nestor. Walang sigawan. Walang pagtatanggi. Tanging isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pinapasok nila siya sa kanilang maliit na tahanan. Doon, sa gitna ng amoy ng sinulid at lumang tela, ikinuwento ni Belen ang lahat. Ang kanyang kwento ay hindi kwento ng isang ahas, kundi kwento ng isang batang babaeng nalito, natakot, at walang kalaban-laban. Ikinuwento niya ang kanyang pagmamahal kay Ricardo, ang kanyang takot kay Donna Elvira, at ang sakit ng pagpirma sa isang kasunduan na bumawi sa kanyang karapatan bilang ina. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Belen, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naduwag ako. Natakot ako para sa'yo. Akala ko mas magiging maganda ang buhay mo sa kanila. Tinitigan ni Liana ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagluwal sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling mga mata rito, ang kanyang sariling ilong. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang 20 taon ng pagsisisi at sakit. Wala nang galit sa puso ni Liana. Ang natira na lang ay isang malalim na pag-unawa. Tumayo siya, lumapit kay Belen, at sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, isang yakap na nagsisimulang maghilom sa mga sugat ng nakaraan. Niyakap din sila ni Nestor, at sa loob ng maliit na bahay na yon sa Tondo, isang bagong pamilya ang nagsimulang mabuo, isang pamilyang hindi perpekto, ngunit totoo. Ang susunod na hinarap niya ay si Donna Elvira. Nagkita sila sa isang coffee shop, isang lugar na neutral. Ang babaeng nasa harap niya ay tila tumanda ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng kapaguran. Umalis na ang daddy mo, sabi ni Donna Elvira, hindi makatingin ng diretsyo kay Liana. Iniwan niya ako. Walang naramdamang awa si Liana. Tanging isang malungkot na pagtanggap. Alam ko kung bakit niyo ginawa ang lahat ng to, Mom. Tita Elvira, pagtatama niya sa sarili. Naiintindihan ko ang takot niyo na mawala ang pamilya niyo. Pero ang kasinungalingan hindi kailanman naging solusyon. Tumingin sa kanya si Donna Elvira, ang mga mata ay puno ng luha. Patawad, Liana. Tumango si Liana. Pinapatawad ko na po kayo. Pero hindi ko po kayang kalimutan. Kailangan ko pong lumayo. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Iyon ay isang pamamaalam. Malamig, ngunit kailangan. Ang huli at pinakamabigat sa lahat ay si Marco. Nagkita sila sa isang parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ilang minuto silang hindi nagsalita, pinapanood lang ang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Si Marco, ang kanyang kuya, ang kanyang minamahal, ang kanyang kapatid. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib. Kamusta ka na? Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Okay lang, sagot ni Liana. Kinakaya. Tumingin siya rito. Ikaw. Umiling si Marco, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ko alam. Marco, sabi ni Liana, kailangan niyang sabihin ito. Kailangan nilang parehong marinig. Ang nangyari sa dalampasigan mali iyon. Pero hindi natin alam. Hindi kasalanan iyon ng puso natin. Nakita niya ang paggaan sa mga mata ni Marco. Alam ko. Pero hindi nito mababago kung ano tayo ngayon. Alam ko rin, sabi ni Liana, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Mahal kita, Marco. At siguro, mamahalin kita habang buhay. Pero kailangan magbago ng pagmamahal na yon. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Mahal pa rin kita, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay malinaw at totoo, walang bahid ng kasalanan. Pero ngayon, bilang kapatid ko, ang kuya ko, ang pinakamatalik kong kaibigan. Tumingin sa kanya si Marco, ang mga mata ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding pagtanggap. Matagal, bago ito dahan-dahang tumango. Mahal din kita, Liana. Bilang kapatid ko. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng hapon, tinanggap nila ang kanilang tadhana. Isang pag-ibig na ipinagbawal, na ngayon ay kailangan nilang baguhin para maging isang bagay na mas dalisay at panghabang buhay, ang pagmamahalan ng magkapatid. Masakit, pero iyon ang tama. Iyon ang kanilang katotohanan. Kinagabihan, mag-isang nakatayo si Liana sa balkonahe ng kanyang kondo, pinapanood ang paglubog ng araw sa syudad. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi.
Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng kapayapaan. Nawalan siya ng kasintahan. Ngunit natagpuan niya ang isang ina. Natagpuan niya ang isang kapatid. At higit sa lahat, pagkatapos ng 21 taon ng paghahanap, sa wakas, natagpuan na rin niya ang kanyang sarili. Malaya na siya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco. Sinagot niya ito, ang puso ay biglang kumabog. Hello. Liana, ang boses ni Marco sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pagmamadali at takot. Liana, kailangan mong umuwi. Sa villa. Kailangan mong bumalik. Bakit? Anong nangyari? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Marco ang mga salitang muling gugulo sa bagong simula ni Liana. Si Mama inatake sa puso. At dito nagtatapos ang unang yugto sa masalimuot na kwento ni Liana at Marco. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat masakit na katotohanang kanilang hinarap. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang damhin ang bigat ng mga desisyon ng bawat karakter. Ang paglalakbay ni Liana sa paghahanap ng sarili, ang ipinagbabawal na pag-ibig ni Marco, ang desperasyon ni Donna Elvira, at ang pagsisisi ni Belen at Ricardo. Lahat sila ay mga piraso ng isang malaking larawan tungkol sa kung gaano kakomplikado ang magmahal at maging isang pamilya. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo na magkakaugnay. Minsan, ito ay isang pagpili. Isang pagpili na magpatawad kahit gaano kasakit. Isang pagpili na umunawa kahit gaano kahirap. At isang pagpili na manatili kahit ang pinakamadaling gawin ay ang tumalikod. Ang pag-ibig, sa kahit anong anyo nito, ay laging may kaakibat na sakripisyo. At ang tunay na paghilom ay nagsisimula lamang sa sandaling matutunan nating tanggapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang tumatak sa iyong puso? Ano ang aral na iyong napulot? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at hayaan nating magbahagi na ng ating mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.